Magandang araw po sa lahat ng mga kasama nating tagapakinig ng Aswang Diaries. Kumusta po kayo? Sana okay kayo ngayong araw na ito. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa isang panibagong kwento ng papakinggan natin mula umpisa hanggang dulo. Kaya asahan ko po kayo, nakasama ko kayo hanggang matapos ito. Tara, simulan natin. Sir Ben! Sir Ben! Oh, Bando, bakit ka umahangos? Nasaan ba si Bri? Saka nasaan ang bridal car? Sir Ben! Si Ma'am Bri po! Oh, anong nangyari sa anak ko? Papunta na po kami dito sa simbahan nang may humarang sa aming sasakyan. Isang itim na van at pagkatapos ay may bumabang isang lalaki at binaril ang gulong ng kotse. Pagkatapos ay tinutukan kami ng baril at sa pilitan niyang isinama si Ma'am Bri. Ano? Diyos ko! Ang anak ko! Oh my God, Dad! Tumawag na tayo ng pulis! Baka may mangyaring masama sa kapatid ko! Nakatagpo ka na ba ng taong kailan mo lang nakilala at nakasama, pero parang lahat sa paligid mo ay nagiging tama kapag kasama mo siya? Naibibigay niya sa iyo ang saya at kalmadong isip sa kabila ng pagsubok na pinagdaraanan mo. Paano kung mahalin mo siya sa panahon na pag-aari ka ng iba? Pag-usapan natin ito sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, it was already past midnight when I started writing this letter to you. Hindi ko nga po sigurado kung tama itong ginagawa ko. Let me start my story by introducing myself. You can call me Bri, short for Brianna. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa mga aswang na kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Sa gitna ng takot at banta sa aking buhay, nakilala ko si Chris at naramdaman ko ang pag-ibig sa hindi inaasahang pagkakataon. Maraming salamat po, sir. Please, balitaan niyo po ako kagad. Dad, calm down. Alam ko nag-aalala ka kay Bri. Lahat naman tayo. Pero ang pinakamaganda magagawa natin ngayon ay ang magdasal. Hindi ko maiwasan, anak. Baka kung anong mangyari sa kapatid mo. Let's think positively, okay? Makakabalik sa atin si Bri. Tito, ano raw po ang sabi ng mga pulis? Sisimulan na nilang paghahanap kay Bri. Ano raw pong itsura ng kumuha sa kanya? Ang sabi ni Bando, malaking lalaki daw eh. Maskulado ang katawan at matangkad. Pagkatapos armado ng baril. Pero hindi niya nakita ang buka dahil nakasuot daw ito ng bonnet. Mata lang ang nakita. Wala ring plate number yung sasakyan. Sana ligtas si Bri. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Tatagan mo ang loob mo, iho. May awa ang Diyos. Oo nga naman, Jerome. Anak, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Babalitaan ka agad kita kapag nag-update na ang mga pulis. Okay, Dad. Sigurado ka bang okay ka lang dito mag-isa? Hindi naman ako mag-iisa. Nandito naman si Mando. Pati ang mga kasambahay natin. Magdadasal kami mamayang 6:00. Sige po. Ikaw, Jerome. Halika, sumabay ka na. Hindi na muna ako aalis dito. Sasamahan ko si Tito. Ako ang nakiusap sa kanya na samahan ako dito. Para kung ano man ang marinig naming balita mula sa mga pulis. Nasa iisang bahay lang kami. Okay. Sige po, Dad. Mauna na ako. Bit-bit ang hinubad kong wedding gown, lumabas ako ng banyo. Sa bus terminal, suot ang casual na jeans, white t-shirt at sneakers. Lumingon ako sa paligid at nakita ko si Kaloy na kumakaway sa akin. Naglakad ako palapit sa kanya habang pinagtitinginan ako ng mga tao. Kanina pa lang pagbaba ko ng sasakyan, bago ako magpalit ng ordinaryong damit, pinagtitinginan na ako. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kapag may nakita kang babaeng nag-ala runaway bride? Ma'am, anong gagawin natin dyan sa damit na pangkasal mo? Itatapon ba na natin? Sira. Wag. Baka atakihin sa pusang daddy ko. Baka akalain niya patay na ako. Alin na po kayo. Naghihintay na si nanay sa inyo.
Kaya lang pagpasensya nyo na sa amin, medyo liblib at hindi ganun kaganda ang bahay namin. Hindi gaya dun sa inyo. Kuya, huwag kang mag-alala. Cowboy ako. Kahit saan, basta may pagkain at matutulugan, mabubuhay ako. Ma'am, bakit hindi nyo nalang i-report sa pulis ng nalaman ninyo? Malakas ang kapit nun sa pulis eh. Paano kung saktan niya ang daddy mo? Hindi niya magagawa yun. Di bulilias ang plano niya kapag nagkataon. Sige po. Ang mabuti pa, umalis na tayo at baka may makakilala pa sa inyo dito sa bayan. Mula sa bayan ng probinsyang yon na malapit lang sa amin ay sumakay kami ng tricycle. Pagkatapos ay bumaba kami sa kalagitnaan ng highway at pumasok kami sa mistulang gubat dahil sa dami ng mga puno. Medyo tamang duda pa nga ako kay Kaloy na baka may balak siyang masama sa akin. Dahil sa sinabi niyang sa liblib na lugar sila nakatira. Di ko naman inisip na ganon kaliblib ang ibig sabihin niya. Hanggang sa nakita ko ang 2 bahay sa di kalayuan. Dala ang maliit na maleta ko. Nagmamadaling tumakbo si Kaloy palapit sa bahay. Nay, Dako, anak. Nandito na pala kayo. Ma'am Bri, dito po tayo. Siya ba ang tinutukoy ng tatay mo? Opo, Magandang araw po. Pasensya na po sa abala, Nay. Dako, ano bang abalang sinasabi mo dyan? Masaya kung nakakatulong kami sa'yo. ayun na pala si Chris Nang sabihin niyo ni Kaloy ay napalingon ako. Doon ko nakita ang isang lalaking may dalang mga putol-putol na panggatong na nasa balikat niya. Gwapo ang lalaking tinawag nilang Chris. Tall, dark, and handsome. Matikas ang pangangatawan at halatang batak sa trabaho sa bukid. Ngumiti ako pero tinignan lang niya ako at pinurmalan ng muka. Sayang. Pogi sana kaso ang sungit. Chris, halika dito, anak. Bakit po, Nay? Siya si Bri. Siya yung kinuwento ng tatay mo na kailangan ng tulong natin. Habang narito siya, doon muna siya tutuloy sa'yo. Alam mo naman na hindi siya pupwede dito sa kubo namin. Opo. Bakit po hindi ako pwede sa kubo niyo? Nakita mo naman na maliit lang itong kubo namin. Wala ka nagpapupwestuhan dito. Huwag ka mag-alala. Mabait lang si Chris. Mukha lang talagang masungit. Okay po. Sige na, sumama ka na sa kanya para makapagpahinga ka. Salamat po, Nanay Celia. Kuya Kaloy. Matapos lang po itong problema ko, ibabalik ko ang pabor na ibinigay niyo sa akin. Huwag mong isipin yun, Iha. Masaya kaming nakatulong sa'yo. Miss, ipapasok ko na tong gamit mo sa loob. Okay. Nakiramdam ako sa pagpasok sa kubo ni Chris. Salubong ang kilay niya at parang Biyernes Santo ang kanyang muka. Nang lumingon siya sa akin ay ngumiti ako pero di man lang siya ngumiti pabalik sa akin. Hindi ko alam kung sadyang malaki ang galit niya sa mundo o sa akin lang siya galit. Dinala niya ang maleta ko sa kwarto kung saan may 4 na baitang na hagdan na aakyatin para makapunta doon. Simple lang ang ayos sa loob, isang papag na may kutsyon, may cabinet para sa mga damit at gawa sa makapal na kahoy ang sahig. Paglabas naman ng kwarto, naroon ang kusina at ang mesa na pandalawahan lang. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, ha? Chris, tama? Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang to alang-alang kina Nanay Celia. Ako nga pala, si Bri. Alam ko. Narinig ko kanina. Suplado. Sayang, gwapo sana. May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, salamat sa mainit mong pagtanggap sa akin dito sa bahay mo. Walang anuman. Siya nga pala. Ganito magiging setup natin dito. Dahil isa lang ang kwarto. Diyan ka matutulog sa papag. Ako dito sa lapag. Maaga ako natutulog dito. Kaya kailangan, 9:00 na kaiga ka na. At patay ng mga ilaw para makatipid sa kuryente. At ayoko na maarte sa pagkain ha. Kung anong nakahain sa mesa, yun ang kainin mo. Galit ka ba? Hindi. Okay. Mukha kasing galit ka eh. Sige,
Dito na ako sa labas. Sandali lang. Saan ang banyo? Nandito sa baba. Yung pinto dito sa kanan. Malapit sa pinto palabas sa likod bahay. Okay, salamat. Nang tumalikod dito, inambaan ko ng suntok si Chris. Bigla ako nagkamot kunwari ng batok nang lumingon siya sa akin. Binigyan ko siya ng peking ngiti hanggang sa tuluyan lumabas at pumunta sa likod bahay. Napailing na lang ako, sabay buntong hininga. Kailangan ko magpasensya dahil nakikita na lang ako sa kanya. Kaya sa halip na intindihin ang pagsusungit niya, pumunta na lang ako sa banyo para maligo. Nang sa ganun ay maalis ang makeup ko at kung ano-ano hairspray na nilagay ng hairstylist sa buhok ko. Makalipas ng 15 minuto, lumabas ako ng banyo at nasa likod ng bahay pa rin si Chris. Pagbalik sa kwarto, natigilan ako nang makita ang wedding gown. Parang nawalan ng lakas ang tuhod ko nang maalala ang mga nangyari. Kung bakit ako nagdesisyon na magpanggap na nakidnap at napadpad sa lugar na yon. Kailangan kong lumayo para mailigtas ang buhay ko. Nang marinig kong pumasok si Chris, ay mabilis kong pinahid ang luha ko. Anong pagkain natin mamayang gabi? Kumakain ka ng, Nang? gulay at pritong isda. Oo naman. Saktong pagpasok ni Chris ay siyang baba ko mula sa kwarto. Kumunot ang noo ko nang makitang nakatulala siya habang nakatingin sa akin. Nang magsalita ako ay saka siya kumurap at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Naglagay siya ng mga panggatong sa kalan. Ako naman ay hinarap ang mga gulay at ako nang naghiwa ng mga yon. Kinuha niya ang isda at nilinis sa labas. Lihim na lang ako natatawa dahil nakasimangot pa rin siya kahit na panay ang tingin niya sa akin. Kung kailangan mo ng tulong sa mga gawain dito sa bahay, marunong ako. Hindi ako pinalaking prinsesa. Marunong ka magluto nito? Oo naman. Akin na yung isda. Ako nang bahala dito. Basta magsain ka na dun sa labas. Kapag hindi masarap yan, palalayasin kita dito. Kapag natikman mo to mamaya, hindi mo na ako paaalisin dito. Baka nga pakasalan mo pa ako eh. Tingnan natin. Sumapit ang gabi. 7:00 pa lang pero parang hating gabi na. Palibhasa nasa liblib na lugar nga kami at napapaligiran ng mga punong kahoy. Kaya ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga kuliglig. Sumilip ako sa labas. Halos wala akong makita dahil sa sobrang dilim. Bukod sa solar light na nagbibigay ng liwanag sa likod at harap ng bahay, wala na akong makitang liwanag kahit na konti sa labas ng bakuran. Nang tumingin ako sa kubo ni Nanay Celia, ay napakadilim doon. Halika na. Kumain na tayo. Isara na natin ang mga bintana. Bakit sobrang dilim sa kubo ni Nanay Celia? Umalis ba sila? Oo. Maaga silang natutulog dyan. Opo ka na doon. At lumayo ka sa mga bintana at pinto kapag ganitong madilim na. Ha? Bakit naman? Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Okay. Doon ko lang napansin ang mga bawang na nakasabit sa mga bintana at pinto. Pag-upo ko sa harap ng mesa, nagsimula na kaming kumain. Napunta kay Chris ang atensyon ko at pinanood ko siyang kumain. Lihim ako napangiti nang makita kong sarap na sarap siya sa pagkain habang nakakamay. Hindi na ako kumibo at nagsimula na rin kumain. Nang magkamay din ako, doon siya natigilan at pinanood niya ako. Gulat ka ba? Sabi ko naman sa'yo, kaya akong mag-adapt sa ganitong buhay. Member ako ng isang NGO na nag-outreach sa mga liblib na baryo. Medical outreach. Nagbibigay ng mga free class sa mga batang nakatira sa bundok. Nagbibigay ng mga relief goods. Kaya sanay akong kumain ng mga ganito. Ang totoo, mas gusto ko pang ang ulam ang mga ganito eh. Ganun ba? Mabuti naman. Hindi ako mahihirapang pakainin ka. Tutulong ako sa gastusin dito sa bahay, huwag kang mag-alala. Salamat. May aswang ba dito? Aswang? Naniniwala ka sa aswang? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, diba? Marami na akong napuntahan na liblib na baryo. Habang nasa outreach ako, marami na akong karanasan sa aswang. Yung isang manananggal, hinabol pa kami ng mga kasama ko. May kasamahan din ako dati na pinatay ng aswang. So hindi ka natakot sa kanila? Takot pa rin syempre, no? Itsura pa lang ng mga yun.
Ibig kong sabihin, may aswang nga dito. Panga, hindi lang iisa. Alam mo naman pala ang tungkol sa mga aswang. Kaya hindi na kita siguro kailangan paalalahanan na huwag kang lalabas kapag kumagat ng dilim. Oo, alam ko na yun. Kaya nga may kwintas ako na krus ng pendant para palagi akong ligtas. Pero bakit tinutuloy mo pa rin ang outreach na yan? Kung ilang beses na palang nanganganib ang buhay mo dahil sa kanila. Ang mga tao, mas malakas ang tawag ng pangangailangan nila kaysa sa takot ko sa mga aswang. Kasi alam ko na kasama ko ang Diyos sa bawat paglalakbay ko at siyang nagbibigay sa akin ng proteksyon. Kumain ka na nga ng kumain. Dahil na rin siguro sa stress at pagod, nang mahiga ako matapos ko magpahinga kagabi. Pagkatapos ng pagkain ay agad ako nakatulog. Madaling araw, pasado 2:00, nang magising ako dahil makaramdam ako na kailangan kong pumunta sa banyo. Dahan-dahan akong bumangon at bumaba ng papag. Doon nagising ang natutulog na si Chris. Oh, saan ka pupunta? Naiihi ako eh. Sumusamahan kita sa baba. Madilim dyan sa kusina. Hindi na. Itong flashlight ng cellphone ko na lang ang gagamitin ko. Sige, hintayin kita makabalik. Salamat. Dahan-dahan akong bumaba sa kwarto at nagpunta sa CR. Matapos kong umihi ay agad akong lumabas. Pabalik na ako nang matigilan ako matapos marinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa labas. Tunog ng mga angil ng hayop. Dalawang naririnig ko. Isa na tila nagmumula sa malayo. Ang isa naman ay parang nasa labas lang ng kubo. Habang tumatagal parang palapit ang tunog at isisimula na akong kilabutan. Chris, Uy, ano? Bumalik ka na. may naririnig ako sa labas. May aswang. Dito ka, bilis. Lumayo ka sa mga bintana. Natatakot ako. Parang ang lapit ni... Oh, Diyos ko po, Chris! Huwag ka magalala, nandito ako. Hindi ka nila masasaktan. Dito ka lang sa likod ko. Sa unang pagkakataon ay kinausap niya ako nang hindi nakaangil o nagsusungit. Tumayo ako sa likuran niya at mahigpit na kumapit sa damit niya. Agad niyang kinuha ang itak at ang buntot pagi sa kayon malakas na hinagupit. Hindi ko siya nakitaan ng takot. Sa halip ay buong tapang siyang tumayo doon na parang anumang oras handa siyang sumugod sa labas. Alam kong nariyan ka sa labas. Umalis ka dito. Dahil kapag lumabas ako at nariyan ka pa, tatamaan ka sa akin. Masyado kang madamot. Gusto ko lang naman tignan ang dayo. Huwag mong pakialaman ang dayo. Sinabing lumayas ka! Hindi pa ito ang una, Duli. Babalik ako. Mapupunta sa akin ang dayong yan. Ano? Chris! Hoy! Huwag mo akong ibigay sa kanya. Wala na siya. Umalis na. Sigurado ka? Oo. Halika na. Matulog na ulit tayo. Hindi ako pinabayaan ni Chris. Pagbalik namin sa kwarto ay binantayan niya ako hanggang sa muli ako nakatulog. Nang idilit ko ang mga mata ko ay umaga na. Nang lumingon ako sa ibaba ng papag, wala na doon si Chris. Kaya agad akong bumangon. Hanggang sa narinig ko ang pamilyar na boses ni Mang Mando. Nagmamadali akong bumaba at tumakbo palabas. Tuwang-tuwa ako nang makita ko si Mang Mando. Habang sa di kalayuan ay nakita ko na tila seryoso nag-uusap si Chris at Kaloy. Mang Mando, Ma'am Bre, magandang umaga po. kumusta na po sa bahay? Ay, ayun na taga-alala ang daddy mo. Hindi nga raw siya nakatulog ng maayos sa pag-aalala sa'yo. Kasama naman niya si Sir Jerome. Si ate, Ay wala, naroon sa bahay niya. mabuti naman. Mang Mando, kapag nasa bahay si ate, bantayin niyong mabuti si daddy. Baka kung anong gawin niya, Yes, ma'am. sabihin ko na kaya kay dad ang totoo. Kayo, nasa inyo ang desisyon. Pero kilala ko si dad. Malaki ang tiwala niya kay ate. Malaki ang posibilidad na hindi siya maniniwala kapag sinabi kong natuklasan ko. Ang mas mabuting gawin ninyo ay magtago muna kayo dito pansamantala. Opo, Kumusta na ba nagtulog mo? ayos lang naman po.
Ang himbing po ng tulog ko. Nay, umalis po ba kayo kagabi? Nung sumilip ako sa kubo niyo, walang ilaw. Oo. May isa pa kaming bahay na daroon sa pinakaloob ng gubat. Malapit sa bukid. Doon talaga kami natutulog. Okay po. Hoy! Pumasok ka na dito. Kakain na tayo ng almusal. Nandiyan na. At may pangalan ako. Pagpasensyahan mo na yung si Chris. Talagang may pagkamasungit yan minsan. Naku, Nay. Papatulan ko yan kapag hindi siya nagbait sa akin. Napilitan akong pumasok sa loob kahit na nakikipagkwentuhan pa ako. Pagdating ko doon, inaabutan ko siyang nagsisimula ng kumain. Gaya ng inaasahan ko, salubong ang kilay na tumingin siya sa akin. Hindi ko na lang pinansin yun dahil ayoko masira ang araw ko. Isa pa, nakikita na lang ako doon kaya wala akong choice kundi ang magtiis at makisama. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Baka magtampo ang grasya. Eto na nga, oh. Nakibalita lang naman ako kay Mang Mando. Kumain ka na muna tapos mag-uusap tayo. Mag-uusap. Tungkol saan? Yung dahilan kaya ka nandito. Pwedeng magtanong? Ano yon? Pinaglihi ka ba sa sama ng loob? Bakit parang palagi kang galit? Kumain ka na ng kumain. Eto na nga. Por Diyos por Santo naman, oo. Sana pala palagi nilang dumaan ang aswang dito para hindi ka masungit sa akin. Akala ko okay na tayo eh. Matapos kumain ay hinugasan ko ang pinakiinan namin at tuluyan nakalimutan ng sinabi ni Chris na mag-uusap kami. Nagwalis ako ng bakuran pagkatapos magligpit sa kwarto. Nang matapos ang gawain ay ipinagpatuloy ko ang pakikipagkwentuhan kina Nanay Celia at Kaloy. Ilang sandali pa ay dumating si Chris at nilapitan ako. Sabay hawak sa pulso ko at hinila ako pabalik sa bahay. Ano ba? Bakit mo ba ako hinihila? Di ba sabi ko mag-uusap tayo? Sorry. Nawala sa isip ko eh. Ano ba kasi yun? Halika dito. Bakit ba kasi, ha? Alam kong dahilan kaya ka nandito. Alam ko rin ang ginawa mong kalokohan. Hindi mo ba alam na pwedeng mapahamak si Nanay Celia, lalo na si Tatay Mando sa mga ginawa mo? Alam mo lang pero hindi mo naiintindihan kung bakit. Dahil kung naiintindihan mo, hindi mo ako tatratuhin ng ganito. Akala mo ba hindi ko nahahalata? Labag sa loob mo na nandito ako. Mabuti alam mo. Dahil problema lang ang dala mo dito. Ipapahamak mo sila. Ay, pasensya ka na kung nadamay ka sa problema ko. Nangangailangan lang naman ako ng pansamantalang matataguan dahil gusto akong ipapatay ng sarili kong kapatid. Sana sinabi mo kahapon pa na ayaw mong nandito ako. Di sana naghanap ako ng ibang mapagtataguan. Bri, sandali lang. Huwag kang mag-alala. Ngayon di lalayas ako dito. Bata pa lang ay tinuro na sa akin ni Daddy kung paano maging matibay ang kalooban pagdating sa pagharap sa problema. Lumaki rin akong independent. You face the problems and find solutions, not run away from them. Yun ang eksaktong salitang palaging binibitawan ni Dad. Kaya nga ako naroon sa lugar na yun dahil yun ang tingin ko na mas mabuting gawin para sa sarili kong kaligtasan. Dahil bukod sa Daddy ko, si Mang Mando lang ang pinagkakatiwalaan ko. As much as possible, ayokong maging abala sa kapwa ko. Pero may pagkakataon na kailangan natin ng tulong. Hindi ko akalain na ipamumukha sa akin ni Chris na problema at kapahamakan lang ang dala ko doon. Labis ako nasaktan. Kaya nagmamadali akong tumakbo papasok sa bahay at kinuha ang maleta ko, kasama ang wedding gown ko. Bri, hindi ko naman sinabing umalis ka. Hindi nga. Pero pinaparamdam mo naman sa akin. Kulang na lang ipagtabuyan mo ko. Sana sinabi mo na lang kahapon na ayaw mo ako dito. Pwede naman ako maghanap ng ibang matutuluyan. Hindi yun kung sungitin mo ko. Akala mo lagi kang may naaamoy na tae. Chris, Bre, ano bang nangyayari dito? Aalis na lang po ako dito, Nay. Hindi naman pala ako welcome dito eh. Naku, teka, hindi ka pwedeng
kaming umalis. Baka makita ka ng mga tauhan ni Rita. Bahala na po ako. Mas mabuti na to kasi naman pinapatuloy nga ako pero labag naman sa loob niya. Plastic? Ikaw talaga, Chris. Bakit mo hinahawaay? Ayoko lang naman na pati kayo madamay sa kalokohan niya. Paano kung kayo ang pagbintangan na kidnapper niyan? Hindi ako bobo para ipahamak sila ng ganun. Bago namin ginawa to, pinag-isipan at pinagplanuhan muna namin to ng mabuti. Hindi ako tanga, Chris. Pero huwag kang mag-alala. Aalis na ako dito. Bri, sandali lang. Dala ang mga gamit ko at ang malaking paper bag na pinaglalagyan ng wedding gown ko. Umikot ako sa bayan para magtanong ng hotel o kahit saan na pwede akong tumuloy. Pero ang sabi ng mga tao, wala namang hotel na malapit doon. Kung meron daw doon sa kabilang bayan kung saan ako nakatira. Pero syempre hindi ako pwede doon dahil tsak na may makakakilala sa akin. Kaya nang mapagod ako sa kakalakad, pumasok muna ako sa isang fast food chain at umupo sa sulok. Tinignan ko ang phone ko. Kinuha ko ang SIM card ko at nilagay ang bagong binili ko. Pagkatapos ay lakas loob akong tumawag kay Daddy. Hello? Daddy, ako to si Bri. Anak? Please, huwag kang maingay na ako ang kausap mo. Anak? Nasaan ka ba? Kumusta ka na? Sinaktan ka ba nila? Paano ka nakatawag? Listen carefully, Dad. I'm safe. I'm okay. Walang kumidnap sa akin. Ano? Kailangan kong lumayo dahil may gustong pumatay sa akin. Paano mong nalaman, anak? Basta, pagbalik ko, ipaliliwanag ko sa inyo lahat. Kailangan ko lang makompleto ang mga ebidensya ko laban sa kanya bago ako makabalik. Pero sa ngayon, for my own safety, kailangan kong lumayo. Hanggat hindi ako nakasisiguro na safe na akong babalik dyan. Sigurado ka ba dito, anak? Yes, Dad. Just trust me on this, okay? Alam mo naman, wala akong ginagawa na pwedeng magpahamak sa akin o sa inyo. Sa ngayon, magkunwari kang walang alam. Magkunwari kang hinahanap mo ko. Basta nandito lang ako sa paligid, Dad. Mag-iingat ka, anak. Opo, kayo rin dyan. Para mas mapanatag ang loob mo. Tinulungan ako ni Mang Mando sa pagtatago. O sige, anak. Basta tatawagan mo ako madalas, ha? Yes, Dad. Please, mag-ingat ka dyan. Sa ngayon, huwag kang magtitiwala sa kahit na sino maliban kay Mang Mando. At huwag na huwag niyo rin sasabihin sa kahit sino na nag-usap tayo o tumawag ako sa inyo. Kahit kanino, Dad. Kahit kay Ate at Jerome. Mas konting may alam, mas ligtas tayong lahat. Okay, anak. Bye, Dad. I love you. Bri, Umiwas ako ng tingin na lumingon sa akin si Chris. Nakaupo siya ngayon sa harap ko. Ang kaninang masungit at galit na ekspresyon sa mukha niya, ngayon ay kalmado at maayos na. Pero dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya, hindi ko pa rin siya kinakausap. Siyempre kailangan suyuin niya muna ako. Napalingon ako sa kanya na ipataw niya ang kamay sa braso ko. Aalisin ko sana ang braso ko pero hindi siya pumayag at nahawakan niya ako sa kamay. pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Huwag ka na mag-sorry. Umalis na nga ako dun sa inyo. Sige na, bumalik ka na. Baka makaabala na naman ako sa iyo. Hindi mo naintindihan eh. May malalim na dahilan kaya ganun ang naging reaksyon ko. Pinangangalagaan ko lang si Nanay Celia. Nag-iingat naman ako eh. Pwede ko ba namang ilagay sa peligro ang buhay ng aking kapwa? Halika na, umuli ka na. Ayoko. Baka awayin mo na naman ako. Hindi na, pangako. Pakikinggan kita kapag kunento mo sa akin ng kumpleto ang mga nangyari sa'yo. I'm sorry. Talaga, totoo ba yung sorry mo? Nagulat ako nang biglang hinila ni Chris ang braso ko palapit sa kanya at nilapat ang palad ko sa dibdib niya. Pagangat ko ng tingin bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makitang napakalapit ng mukha namin sa isa't isa. Bumilis ang tibok ng puso ko nang sa unang pagkakataon ay ngumiti si Chris sa akin. Cross my heart.
Sincere ako sa apology ko. Patawarin mo ako sa mga pinakita kong kagaspangan ng ugali sa'yo. Kaya please, bumalik ka na sa bahay. Mas hindi kaya ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Oo na nga. Sige na. Naniniwala na ako. Ako na magdadala ng mga gamit mo. Sandali. Mag-take out tayo ng Chicken Joy. Namimiss ko nang kumain dito eh. O, sige na. Bibili na tayo. Libre ko na. Pagbalik namin ay masinsinan akong kinausap ni Nanay Celia at Kaloy. Humingi rin sila ng paumanhin sa akin sa inasal ni Chris. Nang magkasundo na kaming lahat at nagkaintindihan, saka ako bumalik sa kubo. Habang kumakain kami ng take-out na pagkain, medyo nag-usisa pa ako kung bakit pinigilan ako ni Chris na bilhin ng pagkain si Nanay Celia. Bakit mo ako pinigilan kaninang bilhan sila nanay ng pagkain? Nakakahiya naman. At tayo lang ang kumakain. Hindi sila kumakain ito. Masasayang lang kapag binilan mo sila. Hindi sila nasanay na kumain ng mga ganitong pagkain galing sa fast food. Sayang naman. Yung tungkol sa sitwasyon mo, nasabi na nila sa akin ang nangyari sa'yo at kung bakit ka nagdesisyon na magpanggap na kunwari na-kidnap ka. Pero paano mo nalaman? Kay Jerome, ang boyfriend ko, ex na pala at makakasalan ko dapat. Sobrang close kami ng ate ko. Dahil malaking age gap namin. Parang siyang naging mother figure ko. Hanggang sa ipinakilala niya ako kay Jerome. Nakipagkaibigan hanggang sa nauwi sa relasyon. Minahal ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. After 2 years, nag-propose siya sa akin. 2 weeks bago ang araw ng kasal namin. Nahuli ko sila ni ate na nasa loob ng kotse. Naghahalikan. Kinumpronta ko siya nang dumalaw siya sa akin. Niloko niya ako. Niloloko ni ate ang asawa niya. Doon sinabi ni Jerome ang totoo dahil inuusig na siya ng konsensya niya. Sila ni ate ang totoong may relasyon. Planado na nilang lahat once naliging kami ni Jerome. Kung kailan siya magpo-propose at kung paano niya ako unti-unting papatayin. Dahil kapag kasal na kami, sa kanya mapupunta ang kayamanan na iniwan sa akin ni Mami. At later, pati ang mamanahin ko kay Daddy. Sandali. Bakit niya kailangan gawin yun? Magkapatid kayo. Nung mamatay si Mami, 15 years old pa lang ako nun. Sa akin niya iniwan lahat ng pag-aari niya. Kasama na doon ang mga pera niya sa bangko, ari-arian na nasa pangalan niya, at maging ang mga alahas niya. Hindi ko alam nun kung bakit. Pero pagkatapos ng nalaman kong plano niya sa akin, naiintindihan ko. Ampun si Ate Rita. Pero ang nagsabi sa akin nun, ay ang mayordoma namin. Bakit hindi mo sabihin sa daddy mo? Dahil malaki ang tiwala ni Daddy kay ate. Ako bilang bunso, ay binigyan niya ako ng kalayaang gawin ang gusto ko. Si ate ang katulong ni Dad sa paghahandle ng mga negosyo namin. Natatakot ako na baka hindi siya maniwala sa akin kapag sinabi ko. Kaya ka nagpanggap na nakidnap ka. Oo. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis ako nang hindi niya nakahalata na tumakas ako. Dahil alam ko ang plano niya. Ito lang ang naisip ko. Wala akong tiwala sa mga tao sa paligid ko. Bukod kina Dad, kay Jerome, at kay Mang Mando. Dahil hindi pa alam ni Dad ang totoong ugali ni ate. Sina Jerome at Mang Mando ang katulong ko sa pagpaplano. Kanina bago ka dumating, tinawagan ko si Dad gamit ang ibang number. Nasabi ko na sa kanyang totoo. Maliban sa detalye na si ate ang gustong magpapatay sa akin. Sana lang, sundin niyang sinabi ko. Hindi ko dapat siya tatawagan eh. Kaya lang, nag-aalala ako sa kanya. Baka magkasakit siya sa sobrang pag-aalala sa akin. Tama lang ang ginawa mo. Kahit paano, siguro ay napanatag na siya. Pasensya ka na sa inasal ko. Alam mo, pagdating talaga kina Nanay Celia at sa pamilya niya, overprotective ako.
Minsan na nanganib ang buhay ko dahil sa aswang at si Nanay Celia ang nagligtas sa akin. Wala ako dito kung wala sila. Kaya mula noon, kapag malapit nang sumapit ang bilog na buwan, umuuwi ako dito para protektahan sila. Kaya nang malaman kong ginawa mo, nagalit ako. Ayoko lang naman silang mapahamak eh. Naiintindihan ko. Pasensya ka na kung hindi ko rin naipaliwanag sa'yo ng mabuti kagad. Pero ako na mismong magsasabi sa'yo, hindi sila mapapahamak. Hindi naman ako magtatagal dito. Kailangan ko lang hintayin na makumpleto ng mga tao ko ang ebidensya laban kay ate bago ako bumalik. Pakakasaya. Chris! Itago mo si Bri! May mga pulis! Dito, bilis! Biglang hinawakan ni Chris ang baraso ko at hinila ako papasok sa banyo. Eksaktong pagkasarado ng pinto, sinandal niya ako doon. Nagkatinginan kami ni Chris nang marinig namin ang boses ng pulis na kausap si Kuya Kaloy. Pero nawala sa nangyayari sa labas ang atensyon ko nang makita ko na napakalapit ng mukha namin sa isa't isa. Habang pareho kami hinihingal, pilit kong binawi ang tingin ko at pinakinggan ang nangyayari sa labas. Ilang sandali pa napakunot noo ako nang makilala ang boses ng 3 lalaki na kumakausap kay Kuya Kaloy. Magandang araw po, mga pulis po kami. May nagagawin ba ditong babae? Ito ang picture niya. Magkakilala niyo siya. Kidnap victim. Hindi po eh. Wala namang tagalabas na nagagawin dito sa gubat. Takot ang mga taong pumasok dito dahil sa mga aswang. Saka wala na pong ibang bahay dito, kundi itong kubo namin mag-asawa at ito sa anak ko. Huwag po kayo mag-alala, sir. Sasabihan ko kayo kung sakaling magawi siya dito. Kaloy, ihatid mo na sila sa labasan. Opo, Nay. Chris, Bri, lumabas na kayo riyan. Umalis na po sila? Oo, nakalayo na sila. Naka-uniform po ba yung mga pulis? Hindi, nakasibilyan. Wala pong ipinakitang ID o tsapa? Wala rin. Hindi sila totoong pulis. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko kung sinong may-ari ng boses na yun. Mga bodyguards sila ni ate. Nagsisimula na siyang hanapin ako. Sigurado na kapag bumalik ako, ipipilit niyang ituloy ang kasal namin ni Jerome. Mas mabuti pang huwag ka nang lumabas muna. Gabi, pasado 10:00 na. Medyo na late kaming nakapaghanda ni Chris na matulog. Pagkatapos kumain ng hapunan ay nagkwentuhan kami hanggang sa hindi na namin namalayan ng oras. Dahil medyo maalinsangan ng panahon, nagdesisyon ako maligo muna bago matulog. Saktong katatapos ko lang nang kumatok si Chris. Pri, matagal ka pa. Tapos na. Sandali na lang. Magbibihis na lang ako. Gagamit ka? Hindi, chine-check ko lang kung okay ka lang. Oo. Ayos lang. Ah! Chris! Pri, bakit? Aswang! May aswang! Pri, buksan mo tong pinto! Bigla ko nahila ang tuwalya at tinakpan ang sarili ko. Sabay atras sa sulok nang nakita ko ang isang butas sa dingding. Pagkatapos ay nakasilip doon ang aswang. Halos tumalon ako sa gulat nang humawak ang aswang sa maliit na bintana ng banyo at nabasag nito ang salamin. Nagmamadali akong nagtapis ng tuwalya sa tumakbo palabas ng banyo. Eksaktong nailusot ng aswang ang kamay niya sa maliit na bintanang yun. Biglang pumasok si Chris at nasaksak niya ng itak ang kamay ng aswang. Sinilipan ako ng aswang na yan! Hayop ka! Sinabihan na kita na huwag mong tatangkay na lapitan siya. Pagbabayaran mo ito. Umalis ka na. Bago tuluyang magdilim ang paningin ko. Huwag kang makialam dito. Ibigay mo sa akin ang babae niyan. Matagal na ako hindi nakakatikim ng tao. Tumakbo na siya. Umalis na yung aswang. Hindi. Nasa paligid lang siya. Huwag kang aalis sa likod ko. Huwag kang lalapit sa bintana o pinto. Hawakan mo tong asin. Sakaling makagawa siya ng paraan para makapasok, batuhin mo agad siya. Oo. Nagmamadali kaming umakyat sa kwarto. Habang nakatayo kaming dalawa sa gitna, patuloy kaming nakikiramdam.
Mahigpit ang hawak ni Chris sa sibat habang ako naman ang may hawak ng isang garapon ng asin. Hanggang sa naalala ko na may pepper spray ako sa bag. Kaya nagmamadali kong kinuha yun. Eksaktong paglapit ko kay Chris, biglang bumukas ang bintana at bumulaga sa akin ang nakakatakot na mukha ng aswang. Mabilis ako napaatras nang subukan niyang hablutin ako. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hayop ko, babae ka. Ang asin, Bri! Hayop ka! Hindi mo ako makukuha! Walang hiya ka! Pasensyahan tayo, pero binalaan na kita nung una! Walang iya ka. Matapos kong sprayan ng pepper spray sa mata ang aswang, sinunod ko ang sinabi ni Chris at binato ko pa ito ng asin. Sinubukan ng aswang na lumapit at sumampas sa bintana, pero hindi nito magawa dahil sa mga bawang na nakasabit sa bintana. Nang subukan itong gibain ng kahoy na pader ng kubo, nagulat ako nang biglang saksakin ni Chris ang aswang sa dibdib. Galit na nagwala ito hanggang sa magawa nitong alisin ang sibat na nakatusok sa katawan niya. Akma ulit itong susugod nang magulat kami ni Chris na may isa pang aswang na dumating. Ngayon isang babaeng aswang naman. Pero sa halip na sumugod din sa amin, nagtaka ako nang bigla nitong sinakalang isa pang aswang. Chris, may isa pang aswang! Huwag kang matakot sa kanya. Mabait ang isang yan. Sinabihan na kita na huwag kang magtatagkang sakta ng mga tao, lalo na ang dayo. Pero matigas ang ulo mo. Pero sila ang pagkain natin. Tumahimik ka! Sumama ka sa akin nang makita mo ang hinahanap mo! Nang tuluyang makaalis sa mga aswang, mabilis na sinarado ni Chris ang bintana. Habang ako'y biglang nanghina ang mga tuhod at napaupo sa sahig. Mabilis niya akong nilapitan at hinawakan ng mga kamay kong nanginginig sa takot. Pagkatapos ay inalalayan niya akong tumayo at pinaupo sa papag. Kinuha niya ang kumot at yun ang binalabal sa akin. Doon ko lang naalala na nakatapis lang pala ako ng tuwalya. Nagmamadali siyang bumaba sa kusina at kumuha ng tubig. Pri, okay ka lang? Hindi. Natatakot ako dito. Hindi nga ako napatay ni ate pero mamamatay naman ako dito sa aswang. Gusto mong umalis dito? Oo. Pero wala ako mapupuntahan na iba. Baka may makakita sa akin kapag lumabas ako dito. Akong bahala. Sigurado akong hindi ka makikita sa pagdadalahan ko sa'yo. Tapos na ang kabilugan ng buwan. Pwede ko nang iwan sa itong kubo. Sasama ako sa iyo. Basta alisin mo lang ako dito. Aayusin ko lang yung bintana sa banyo. Magbihis ka na. Okay. Salamat. Kinabukasan doon sa mansyon, ayon sa napag-alaman ko mula mismo kay Jerome, dumating si Ate Rita doon isang umaga para makibalita at kumustahin si Dad. Normal naman daw itong kinausap ni Daddy. Walang nabanggit tungkol sa tawag na natanggap niya mula sa akin. Kumilos at nakipag-usap na akala mo'y kasing amo ng tupa. Habang kumakain ng breakfast, naupo si Ate Rita sa upuan na malapit sa pwesto ni Dad. Dad, kumusta na kayo? Mabuti naman. Pero namimiss ko ang kapatid mo. Hindi ako masyadong makatulog sa gabi dahil sa pag-aalala ko sa kanya. Baka mamaya kung ano na ang ginawa sa kanya ng mga kidnapper. Jerome, wala pa bang balita mula sa mga polis? Wala pa, ate. Malayo sa bayan nung mangyari ang pagharang ng mga kidnapper sa bridal car. Puro puno, wala masyadong tao. Don't lose hope, Dad. I promise you. Babalik sa atin si Bri. Ginagawa ko pong lahat para makita natin siya. Sana nga, anak. Sana. Tito, excuse me. May kukunin lang ako sa kwarto. Sige, iyo. Mula sa dining area ay umakyat si Jerome sa kwarto niya para sana mag-text sa akin. Ilang sandali pa nagulat na lang siya nang biglang pumasok si Ate Rita. Ngumisi sa kanya ang kapatid ko at nagmamadaling lumapit. Hahalikan sana siya nito pero pasimple daw siya umiwas at nilayo mula sa kanya si ate. Anong problema?
Hindi mo ba ako na-miss? Nandito tayo sa bahay ng daddy mo. Nag-iingat lang ako. Hindi mo pa ba nahahanap si Bree? Wala pa. Nakakainis. Sirang-sira ng plano natin, Jerome. Konti na lang. Ikakasal na kayo. 1 taon na lang hihintayin natin. Sa panahon na yon, unti-unti na sana nating lalasunin siya hanggang sa mamatay siya. At mapupunta na sa atin ang kayamanan niya. Baka sign na to para tumigil tayo, Rita. Nakukonsensya na ako. Hindi ko na kayang lukuhin si Bree. Napakabait niya sa akin. Pati si Tito Ben. Sandali nga. Umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba si Bree? Gusto mo ng totoo? Oo. Mahal ko na siya. Mahal na mahal ko si Bree. Hindi ko pinlano, pero nangyari na lang. Walang hiya ka. Wala ito sa usapan natin. Magpapanggap ka lang. Ikaw ang may kasalanan nito eh. Ayoko nung una dahil mahal kita noon at hindi ko kayang makisama sa ibang babae. Pero pinilit mo ko. Noon? Ibig sabihin, Matagal na kitang hindi mahal, Rita. hayop ka. Bakit ka nagagalit? Hindi ba dapat tanda ka sa mga pwedeng mangyari? Na posibleng mabaling sa kanyang pagmamahal ko? Dahil hindi mahirap mahalin si Bree. Ang totoo, masarap siyang magmahal. Noong naging kami, pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na inasahan kong ibibigay mo sa akin. Yung tunay, yung walang kondisyon, yung pagmamahal na puro at totoo. Ikaw, hindi mo naman ako mahal eh. Ginagamit mo lang ako. Tau-tauhan ang tingin mo sa akin. Tagasunod sa utos mo. Tagapawi ng init ng katawan mo. Kinuha mo akong kabit. Tapos ngayon gusto mo akong gawing mamamatay tao? Maiintindihan ko pa siguro kung hindi magandang trato nila sa'yo dito. Hindi eh. Ang babait nila. Traidor ka. Hindi mo ako pwedeng iwan. Pwede. At kaya ko. Itong tandaan mo. Kapag nagsalita ka sa kahit na sino, ako mismong ihila sa'yo sa impyerno. Papatayin ko pati ang pamilya mo. Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na alam ko lahat ang baho mo. Kapag sinaktan mo kahit isa sa kanila, nakahanda ng mga ebidensya ko laban sa'yo. Mapupunta agad yon kay General. Hindi kita mapapatawad. Wala akong pakialam. At least ako, tao ako na may puso at konsensya. Ikaw, hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ka. Sawang-sawa na ako sa pangdidiktahan mo. Kapag nakabalik ditong babaeng yon, magpapakasal pa rin kayong dalawa. Tuloy ang plano. At huwag mo akong matakot sa ebidensyang sinasabi mo. Bago mo pa magawa yon, napatay ko ng pamilya mo. Hindi mo ako kilala, Jerome. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Kaya kapag napikon ako sa'yo, ikaw ang uunahin ko. Kaya kung ako sa'yo, magiging mabait ako. Ng mga oras na yon doon sa kubo ni Chris, habang abala ako sa pag-aayos ng gamit ko at naghahanda sa pag-alis namin, wala akong kaalam-alam na nagkakagulo na pala sa kubo ni Nanay Celia. Ang kwento niya sa akin ay nang makita niya si Kaloy na dumating, agad siyang pumasok sa loob at bigla itong sinapak at tinadyakan. Galit na galit sa kanya si Kaloy. Susugurin dapat siya nito pero tinutukan siya ng itak ni Chris habang may dakot na asin at bawang sa kabilang kamay. Ano bang problema mo? Nagtatanong ka pa. Huwag ka na magmangmangan. Bakit mo sinilakay si Bree kagabi? Ano? Magpapabida ka na naman. Kaloy, itabada. Makaparinig pa kayo ni Bree. Chris, ibabaw ang itak mo at itapon mo yung asin sa labas. Alam mo, bawal yan dito. Pasensya na, Punay. Pero kailangan kong turuan ng leksyon tong anak mo. Kayong tumanggap kay Bree dito para hindi siya mapatay ng sarili niyang kapatid. Tapos ikaw naman ang magtatangka sa buhay niya? At sinilipan mo pang animal ka, ha? Ako ang nagbigay ng swestong kay tatay na dito sa itago para mapatay ko siya. Tumahimik ka, Kaloy! Hindi tayo gaya ng ibang aswang yan. Wala sa lahi natin ang pumapatay ng tao. Ilang beses na kitang pinagsasabihan. Kayo lang yun, ay. Sawang-sawa na akong magtiis ng gutom ko. Bakit ko pa pahihirapan ang sarili ko? Kung nariyan lahat sa harap ko ang pagkain. At kahit ikaw, Chris,
Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa amin ay patay ka na. Kaya may karapatan akong patayin ka bilang bayad sa utang na loob mo sa pamilya ko. Kay Tatay Mando at Nanay Celia. Sa kanila ako may utang na loob, hindi sa'yo. Itong tatandaan mong demonyo ka. Sa susunod na pagtangkan mong saktan o kahit bastusin si Bri, patawarin mo ako, Nanay Celia. Pero baka mapatay kong anak mo. Ngayon naman, tagapagtanggol ang papel mo. Nung isang araw lang halos isukat palayasin mo ang baba niyan. Dahil ang akala ko, ipapahamak niya si Nanay Celia, Tatay Mando. Pero mas dapat siya palang ingatan ko sa mga gaya mong hayop ka. Sige na, Chris. Umalis na muna kayo dito. Huwag mo kaming alalahanin. Hindi na kami luga ng buwan mamaya. Hindi na kami magpapalit ng anyo. Sige po, Nay. Pasensya na po ulit. Chris! Nandiyan na! Uulitin ko. Ha, Kaloy? Layuan mo si Bri. Paglabas pa lang ng kakahuyan ay nagtaka na ako nang may nakita kong nakaparadang SUV sa gilid ng daan. Sumakay kami doon at nagmaneho ng mga 20 minutes hanggang sa pumasok kami sa isang exclusive subdivision at tuminto sa harap ng isang magandang bahay. Concrete, 2-story at modern ang disenyo. Ang ganda at maraming nakatanim na namumulaklak na halaman. May sumalubong sa aming 2 kasambahay na agad kinuha ang mga gamit ko mula sa likod ng kotse. Kaninong bahay to? Sa akin. Di nga. Oo nga. Di ba sabi ko, nagpupunta lang ako sa kubo kapag kabilugan ng buwan. Mayaman ka? Ang akala ko magbubukid ka. Magbubukid naman talaga ako eh. May 10 hectares farm ako. Yung lupang kinatatayo ng kubo ko at ng kubo ni Nanay Celia sa akin. Wow! Nice! Ang ganda. Nasaan ang pamilya mo? Maagang namatay si Dad. 10 years old pa lang ako. Si Mami naman, buhay pa siya pero nasa Maynila. Kasama niya doon ang 2 kapatid ko. Silang 3 ang may hawak ng negosyo ng pamilya namin doon. Ako lang ang natitira dito sa probinsya para mamahala nitong farm at iba pang family business namin dito sa probinsya. Asawa? Wala? Sa tingin mo ba, iuuwi kita dito kung meron? Oo nga naman. Kung meron, baka inaway na ako. So, ibig sabihin, wala kang girlfriend? Wala. 4 years na. Medyo toxic yung last. Kaya sarili ko munang inuuna ko. Anyway, halika, pasok. Pagpasok namin ay sinalubong kami ng maganda at modernong disenyo sa loob. Mula sa mga chandelier, sa mga furnitures at appliances. Na mga sandaling yun ay humanga ako sa kasimplehan ni Chris. Bahay lang ang nag-iba. Pero yung simpleng buhay niya na nasaksihan ko sa kubo, ganun pa rin nung naroon kami sa mas magandang bahay. Wala akong nakitang kayabangan sa kanya. Doon ko lang napatunayan ang kabaitan at kababaang loob nito. Mula doon sa sala, nilibot niya ako sa buong bahay bago kami umakyat sa taas at itinuro sa akin ang kwarto niya na magiging kwarto ko. Ito ang magiging kwarto mo. Kumpleto na dito. Pwede mong gamitin ang kahit ano dito sa bahay. Salamat, Chris. Sa lahat. Sa pagpapatuloy mo sa akin sa kubo mo. Sa pagliligtas mo sa akin sa aswang kagabi. At sa pagsama mo dito sa akin. Wala yun. Bukod sa ibiniling ka sa akin talaga ni Tatay Mando bago ka pa dumating, ayoko rin namang may mangyaring masama sa'yo. Ano palang balak mo kapag natapos na tong problema mo? Ayun, tutulungan si Dad sa business namin. Yung boyfriend mo, babalik ka sa kanya? Minahal ko siya pero hindi sapat yun para balikan ko siya. Binuo ng kasinungalingan at panlolokong relasyon namin. Sirang-sira ng tiwala ko sa kanya. Wala nang saysay para ipagpatuloy namin yun. Tama naman. Sige, pahinga ka lang dito. Maghahanda ako ng tanghalian natin. Naku, hindi. Tutulungan na kita. Agad kong hinubad ang white cardigan ko, kaya ang tanging suot ko na lang ay ang light yellow summer dress ko. Pagkatapos nagmamadali akong kumuha ng panali sa buhok ko at inipon ko yun. Saka tinaas at tinali ito. Habang ginagawa ko yun, natigilan ako nang mapansing nakatingin sa akin si Chris.
Hindi ko napansin na pinapanood niya pala ang bawat kilos ko kaya lumapit ako sa kanya at ngumiti. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Naalala ko lang nung unang beses kang dumating sa kubo. Naka-heavy makeup ka noon. Tapos, ngayon na ganyan ang ayos mo, walang makeup. Simple ang ayos ng buhok. Mas maganda ka ng ganyan. Talaga? Oo, no joke. Salamat. Alam mo, pagkatapos kong malaman ng panloloko sa akin ni Jerome, nagalit ako sa sarili ko. Kasi hindi ko nahalata na niloloko lang pala niya ako sa una pa lang. Bakit ako nagtiwala ng ganun sa kanya? Hindi mo kasalanan yon. Nagtiwala ka sa kanya kasi mabuting tao ka. Hindi mo ugaling mag-isip ng masama sa kapwa mo. Darating ang araw, matatagpuan mo rin ang taong totoong mamahalin ka at aalagaan ka. Yung lalaking deserve mo. I really hope so. Halika na sa baba. Kung mga halamang namumulaklak ang nakatanim sa front garden, puro naman gulay at prutas ang nakatanim sa likod. Tuwang-tuwa ako nang tinignan ko ang mga tanim ni Chris. Lumapit ako sa tanim niyang talong at pumitas ng 2 bunga. Nagluluto kasi kami ng sinigang ng baboy at nagpresenta ako na ako na ang mamimitas ng gulay. Pri, yung talong. Nandiyan na. Malapit na maluto yung ulam natin eh. Excited na akong kumain. Mukhang nag-enjoy ka dito Oo ah. naman. Ang ganda ng bahay mo eh. Parang ayoko nang umalis dito. Payag akong tumira ka dito. Pero dapat bilang asawa ko. As if naman, type mo ko. Sino bang may sabing hindi? Ha? Ate Nene, pakihanda na pong mesa. Salamat. Uy, ano ulit yung sabi mo? Wala. Sabi ko, kakain na tayo. Hindi yun. May sinabi ka bago yan. Bahala ka, hindi ko Ay, ulitin. nako, ang daya naman talaga. Habang masaya ako nasa bahay ni Chris, wala akong kaalam-alam na may nangyayari na palang hindi ko alam. Ayon sa driver ni Ate Rita na kasama niya nung hapon na yon, nasa bayan daw sila at namimili ng prutas na dadalhin kay Daddy. Hanggang sa may biglang lumapit sa kanyang lalaki at kunwari ay namimili rin ng prutas. Pagkatapos narinig niyang pinag-uusapan ni na Ate Rita at Kaloy. Hindi ba't nawawala ang kapatid mo? Paano mo nalaman? Sino ka ba? Hindi na mahalaga yon. Oo, hinahanap ko siya. Nakita mo ba siya? Kilala mo? O baka naman ikaw ang kidnapper. Mahirap talagang hanapin ang ayaw magpahanap. Kung ako ang kidnapper, tinawagan ko na kayo. Sinong tangang kidnapper ang haharap sa iyo at ilalantad ang sarili niya? Hindi ako bobo, madam. 10 milyon. Kapalit ng impormasyong hawak ko. Hoy, mister. Hindi ko alam kung sino ka. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Pineperahan mo lang ako. Umalis ka na bago pa kita ipapulis. Ikaw ang bahala. Kapag hindi mo siya kinuha, baka hindi magtagal mapatay siya ng mga gumagalang aswang sa bahay na ito. Kapag nangyari yun, masisira ang plano mo. Hindi mo na siya maipapakasal sa kabit mo. At hindi mo na makukuha mula sa kanya ang kayamanan na iniwan sa kanya ng mami niyo. Paano mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga? Wala? O sige, di wala. Ikaw rin. Pero bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Makalipas ang 7 araw, ganitong oras din, hihintayin kita dito. Kapag hindi ka dumating, alam ko na ang ibig sabihin nun. Pero kapag dumating ka, siguraduhin mong nakahanda na ang pera para maituro ko kung saan mo siya matatagpuan.
Lumipas ang mga araw, Madam Venus. Habang nanatili ako doon sa bahay ni Chris, dumadalaw doon si Mang Mando para balitaan ako ng mga nangyayari sa bahay, lalo na kay Daddy. Ayon din sa kanya, si Jerome ay hindi umaalis sa amin at naghihintay sa pagbalik ko. Umaasa na mapapatawad ko siya at maayos ang lahat. Kinapako ang damdamin ko para sa kanya. Hindi ko magawang itanggi na may nararamdaman pa rin ako. Alam ko naman na hindi yun basta na lang mawawala, pero sa kabila nito, hindi ko na maramdaman sa sarili ko na gusto ko pa siyang makasama sa buhay ko. Dahil sa tiwala ko sa kanya na nagkaroon na ng malaking lamat, na kahit kailan ay alam kong hindi na mabubuo pa. Pasado 11:00 na ng gabi. Nang hindi ako makatulog, bumaba ako sa kusina. Kumuha ako ng 2 bote ng beer, pagkatapos ay kinuha ko ang natirang dinakdakan na ginawa ni Ate Nene, ang kasambahay ni Chris, at yun ang ginawa kong pulutan. Sa unang pagkakataon matapos ng araw na nawala ako, muli kong binuksan ang phone ko. Pero hindi naman ako nag-alalang may makakita sa akin na online ako dahil naka-off ang active status ko. Hindi rin malalaman ng mga nag-send ng chat na nabasa ko na ang message nila. Natigilan ako nang makita ko ang mga mensahe ni Jerome sa akin, kasama na ang mga voice message na pinadala niya. Han, malapit na naming makumpleto ang ebidensya. Konti na lang, makakauwi ka na. Sana'y mapatawad mo ko. Kapag naayos na natin ang problema at naipakulong natin si Rita, sana mabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maniwala ka, mahal kita. Totoo na ito nararamdaman ko. At ikaw pa rin ang babaeng gusto kong pakasalan. Namimiss mo siya? Oy, Chris, nandiyan ka pala. Hindi. Nag-open lang ako ng account ko. I-off ko na rin. Mahal mo pa. Hindi ko masasabi na wala na pero papunta na ako doon. Huwag mo na siyang balikan. Dito ka na lang. Aalagaan kita. Type mo ba talaga ako? Sinabi ko na nga kanina eh. Chris, ilang araw pa lang tayong nagkakakilala. Hindi mo pa alam ang totoong ugali ko. Yung tunay na pagkatao ko. Akala mo lang yun. Marami akong alam sa'yo. Huwag mo nga akong niloloko. Si Jerome, tumatawag. At tiyempoan ako. Natataranta na hindi ko tinanggap ang tawag ni Jerome. I-off ko sana ulit ang phone ko nang muli siyang tumawag. Doon na kinuha sa akin ni Chris yun at nagulat ako nang sinagot niya ang tawag ni Jerome. Pinindot pa niya ang speakerphone para pareho naming marinig ang sinasabi ng kausap niya. Han? Brianna? Sino to? Hello? Akong dapat na nagtatanong yan. Sino ka? Bakit hawak mo ang phone ng fiancé ko? Fiancé? Di ba nagsinungaling ka sa kanya, tinoko mo siya? Wala na kayo. Siya mismo nagsabi nun sa akin. Sino ka ba talaga? Ako? Ang bagong boyfriend niya. Uy, loko ka talaga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Eh di wag. Pagkatapos mo siyang lukuhin at makipagsabuatan sa kapatid niya at pagplanuhan siyang patayin, natural magiging madali para sa kanya nakalimutan ka. Dahil sa galit niya sa'yo. Inaasahan mo ba talaga magkakaayos kayo? Nasaan si Bri? Love, ano? Kausapin mo? Hindi na. Oh, narinig mo? Han, please. Patawarin mo na. Kung gusto mo makabawi sa lahat ng kasalanan mo sa akin, alagaan mo si Dad habang wala ako. Protektahan mo siya. Dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, isasama kita sa idedemanda ko. At yung inuutos ko sa'yo na ebidensya, kailangang makumpleto niyo yun sa lalong madaling panahon. Yun ang magandang magagawa mo para sa akin. Bri, ayusin natin to, please. Paano mo aayusin ang isang bagay na simula pa lang ay sira na? I have to go. Bye! Loko ka talaga. Tinulungan ka na nga eh. Tsaka, bakit hindi ka nagaya? Umiinom ka pala dito. Mas masarap uminom kapag may kasama. Ang akala ko kasi tulog ka na. Lumipas ng mahabang sandali. Hindi namin napansin ang oras. Nang tumingin ako sa wall clock, mag-aalauna na pala ng madaling araw. Pagkatapos ng beer ay naglabas ng whiskey si Chris at yun ang sunod naming ininom. Habang nasa gitna kami ng masayang kwentuhan, bigla kaming napalingon nang may naaninag kaming mabilis na tumakbo sa may bintana.
May tumakbo. Nakita ko rin yun. Doon tumakbo sa bantaron. Nasundan na tayo. Diyan ka lang. Ako nang bahala dito. Mag-iingat ka, please. Ilang sandali pa ay natigilan na naman kami ni Chris nang marinig ang tunog ng tila paos na boses na umaangil na nagmula sa labas. Sa hindi malamang dahilan, kahit hindi niya eksaktong sinabi, agad nanindig ang mga balahibo sa braso ko. Hindi ko na kailangang magtanong dahil alam kong aswang ang nakita naming tumakbo. Agad na tumayo si Chris at lumapit sa isang cabinet at may kinuha sa pinakamababang drawer. Naglabas siya ng buntot pagi at itak. Ako naman ay agad na tumakbo sa dirty kitchen at kumuha ng maraming asin. Nang lumabas ako, naabutan kong palabas na si Chris. Chris, saan ka pupunta? Kailangan ko siyang harapin bago pa siya makagawa ng paraan at makapasok sa bahay. Mas maraming mapapahamak. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala, kaya ko to. Sa kabila ng sinabi niya, hindi pa rin ako mapanatag. Kaya lumapit ako sa cabinet kung saan siya kumuha ng armas. Nang makita ko ang isang military knife, kinuha ko yun. Pagkatapos nagmamadali akong sumunod kay Chris sa labas. Naabutan ko siya sa gilid ng bahay. Palapit na sana ako nang biglang may tumalo na aswang mula sa puno. Chris, sa likod mo! Papatayin kita. Walang hiya ka talaga, Kaloy! Binalahan na kita! Kaloy, ikaw ang aswang na nagtangka sa akin dun sa gubat? Ako nga. Anong akala mo? Ligtas ka na. Wala kang kaalam-alam na para ka na rin kusang pumasok sa impyerno dahil ang mga tumulong sa iyong magtago ay mga aswang. Hayop ka, Kaloy! Pinagkatiwalaan kita! Yan ang problema sa iyo. Masyado kang nagtitiwala. Kaya ka palaging naloloko. Hindi ako ang problema. Sadya lang marami kayong mapagsamantala. Akala ko kakampi kita dahil anak ka ni Mang Mando. Iba ako sa mga magulang ko. Kung sila ay mababait na aswanga, ako, hindi. Hindi ako magtitiis sa pagkain ng mga laman loob ng hayop. Ano? Pati sila Nanay Celia at Mang Mando aswang? Oo. Kaya papatayin ko ang lalaking to. Dahil siya ang sagabal sa... Mabilis na umatras si Chris nang sinubukan niyang sumugod. Pero agad nakadepensa ang aswang at muntik na siyang nahagip ng matalas na kuko nito. Kung paano siya nagulat sa pagtalon nito mula sa puno, mas doble ang gulat ko nang malaman ko kung sino ang nasa likod ng katauhan ng aswang. Pero ang mas kinagulat ko ay ang malaman na alam ni Chris ang lihim ng pamilya ni Nanay Celia. Masyado kang madaldal! Ayop ka, Chris. Wala kang utang na loob. Binalaan na kita dito. Sinabi ko na sa'yo na sa susunod na magtangka kang kunin sa akin o saktan si Bree, papatayin na kita. Demonyo ka! Sadya kong kinuha ang atensyon ni Kaloy para mabigyan ng pagkakataon si Chris na sumalakay. Kaya kinausap ko siya ng kinausap. Hanggang sa bigla niyang sinakalang aswang gamit ang buntot pagi, saka sinaksak ito sa tiyan. Nagwala si Kaloy. Bigla siyang nabitawan ni Chris nang magtangkang kalmutin siya. Galit na umangil ito. Susugurin niya sana si Chris pero mabilis akong tumakbo palapit at sinaksak ko ang aswang pagtalikod niya. Dahil doon ay napaluhod ito at bumagsak sa sahig. Hindi pa man nakakabawi. Mula sa likod ko ay biglang humablot sa buhok ko. Sabay sakal sa akin gamit ang magaspang na braso niya. Isa pang aswang. At doon na tuluyang napunta ang atensyon ni Chris. Dahil sa masamang tama ni Kaloy ay mabilis siyang tumakas. At saan ka pupunta? Sino ka? Bree! Diyan ka lang, lalaki. Kung ayaw mo masaktan ang babaeng to. Sandali lang. Kilala kita. Ikaw ang aswang na minsan ang nagtangka sa buhay ko. Muntik mo na akong patayin. Kung hindi dahil sa tulong ng mababait na mag-asawang aswang na nagligtas ang buhay ko. Ako nga. Masaya akong nakita kang muli, kaibigan. Ipagpaumanin mo dahil ang babaeng ito lamang ang kailangan ko. Bitiwan mo siya! Kung ayaw mong madamay at masaktan, huwag kang makialam dito. Huwag mo akong ibibigay sa kanya, Chris. Parang awa mo na. Hindi ka nila makukuha sa akin, Bree. Pangako yan. Wala kang magagawa, lalaki. Sa akin ang babaeng to. Sumunod ka sa akin, bilis!
Dito! Ayoko! Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Malalaman mo mamaya. Ayoko sumama sa iyo. Chris, tulungin mo ako! Walang magagawa ang lalaking yan. Anong wala? Bri! Ngayon na! Go to hell! Walang iya ka! Bri! Dapa! Bilis! Papatayin kita! Gaya ng ginawa ko kay Kaloy kanina, nilibang namin ang bagong aswang na ito. Hindi ako nagpahalata na may hawak akong patalim. Nang makakita si Chris ng tiyempo, doon niya ako binigyan ng hudyat, kaya sinaksak ko sa tagiliran ng aswang. Pero hindi ako agad nakawala sa kanya. Matapos ko siyang saksakin at sikuhin sa muka, nahablot niya pa ako sa braso. Pumiglas ako, kaya nakalmot niya ako ng mahaba doon. Muli ko siyang sinaksak at tumama ito sa balikat niya. Sabay dapa, saka mabilis na kinuha ni Chris ang sibat at binato sa aswang. Malakas na sumigaw ito nang bumaon ng matulis na dulo nito sa tiyan ng aswang. Sa kabila ng kanyang tama, pagyewang-gewang na naglakad palayo ang aswang, hanggang sa maklabas ng bakuran at doon na siya bumagsak sa damuhan. Chris, May sugat ka. Halika na sa loob. Gagamutin kita. Sir, buhay ba yung aswang? ay naku, Panginoon ko! Ay, tumataka siya! Ano? Sa dibdib ko na siya sinaksak ka. Ang sabi ng mga matatanda sa napuntahan kong mga liblib na baryo, kapag sa kabila daw ng sugat ng aswang ay nagawa pa rin niyang mabuhay, ibig sabihin, hindi bumao ng husto ang ginamit na armas sa puso ng aswang. Kailangan daw tiyakin na nakabaon yun para siguradong mamatay sila. Magpapakita pa yan. Ganyan ang mga aswang kapag may target silang tao. Hindi sila hihinto hanggang sa makuha nila ang taong yun o hanggang sa mamatay sila. Saka na natin isipin yan. Mas importanteng magamot ang sugat mo. Nagising ako kinabukasan ng umaga nang maramdaman kong sumakit ang braso ko. Bigla ako kasing naigalaw yun at nadaganan ko nang umikot ako. Dahil doon ay napilitan na akong bumangon. Bigla ako natigilan nang maalala ko ang nangyari kagabi. Ang tungkol sa nalaman kong lihim ni Mang Mando at Nanay Celia. Nang gabing sinalakay ako ni Kaloy, may isang babaeng aswang na nagtanggol sa akin. Yun marahil si Nanay Celia. Tama si Chris. Mababait nga sila, gayon din si Mang Mando. Dahil sa tagal nilang nanilbihan sa pamilya ko, wala naman siyang sinasaktan. Ilang sandali pa ay may kumatok sa labas at narinig ko na tinatawag ako ni Chris. Di ko pa rin siya nakikita pero boses pa lang niyang naririnig ko. Parang gumaganda na ang araw ko. Pasok! Good morning. Good morning. Kamusta ang sugat mo? Ayos naman. Nadaganan ko ngayon lang kaya sumakit. Patingin nga. Mula sa pinto ay lumapit sa kama ko si Chris at naupo sa tabi ko. Dahil naka-long sleeve pajama ako, isa-isa kong inalis ang butones ng pang-itaas ko. Namula ang mukha ni Chris at umiwas ng tingin nang makitang wala akong nakitang kahit anong suot sa loob. Hinila ko ang kumot na yon at pinantakip ko sa dibdib ko. Doon pa lang siya lumingon sa akin. Linisin natin yan mamaya pagkatapos mong maligo. Okay. At saka, pwede ba tayong bumalik kina Nanay Celia? Bakit? Gusto kong makausap si Kaloy. Gusto kong malaman kung sinong isa pang aswang na kasama niyong sumugo dito. Sige. Mamaya pupunta tayo. Yung tungkol sa totoong pagkatao nila, ang pagiging aswang ba nila ang pinoprotektahan mo tuwing bilog ang buwan? Oo. Si Kaloy. Tuluyan ang nabahiran ng kasamaan matapos siya matukso na kumain ng tao. Ilang beses na rin niya akong sinubukang salakayin kapag nawawala siya sa sarili niya. Pero ang mag-asawa, mababait silang aswang. Si Nanay Celia ang nagpapalit ng anyo dahil siya ang totoong may lahing aswang. Si Tatay Mando ay may lahing aswang din. Pero hindi siya nagpapalit ng anyo. Nabubuhay siya gaya ng normal na tao. Matapos nila akong iligtas sa bagong aswang na sumlakay kagabi, ipinangako ko sa sarili ko na ipagtatanggol ko sila. Dito sa bahay na to, iniilagan sila ng mga tao dahil alam nila na aswang ang pamilya nila. May ilang beses na silang sinusugod ng taong bayan. Pinagbibintangan sa mga krimeng hindi nila ginawa. Kahit na si Kaloy lang ang tunay na pumapatay. Kapag sumusugod ng mga tao, mabilis siyang nagtatago sa likod ng nanay niya. Hayop pala talaga yung si Kaloy. Ang akala ko pa naman matino. Pero salamat ulit, Chris, ha?
dumadami ng utang ko sa'yo. Basta pumayag ka lang na makipag-date sa akin. Ayos na yun sa akin. Yun lang pala eh. Tinulungan niya akong isuot ulit ang pajama top ko. Nang matapos yun, nag-init ang mukha ko nang ayusin niya ang buhok ko. Pagkatapos ay marahang hinaplos ang pisngi ko. Lalong tumingkad ang kagwapuhan ni Chris nang ngumiti siya sa akin. Ano bang meron sa'yo, ha? Unang araw mo pa lang dun sa kubo. Kahit na naiinis ako sa'yo noon, parang hinahatak mo na ako palapit sa'yo eh. Wala naman akong pakialam dapat sa problema mo. Pero hindi ko kayang pabayaan ka. Nung umalis ka at mag-al sa balutan, alalang-alala ako sa'yo. Naiinis ako sa sarili ko kung pinagtabuyan kita. Kaya ba sinundan mo ko? Oo, dahil hindi kita kayang pabayaan. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Alam mo, kahit masungit ka nun sa akin, panatag ako na ikaw ang kasama ko. Hindi ko rin alam pero pakiramdam ko safe ako sa'yo. Masama to. Tinamaan na yata talaga ako sa'yo. Salamat. Dahil sa'yo, mas naging madali para sa akin na kalimutan ang masakit na pinagdadaanan ko. Walang anuman. Pagkatapos ng lahat ng to, lalabas tayo. Mag-date tayo. Pupunta tayo sa Maynila para doon tayo kakain sa mga masasarap na restaurant. Talaga? Excited na ako. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ng mga sandaling yon. Pero bigla na lang akong lumapit at yumakap sa kanya. Dahil halos lundagin ko siya, halos mawalan ng balanse si Chris. Tumawa lang siya at gumanti ng yakap. Hanggang sa halos nakaupo na ako sa hita niya. Pagkatapos ng mahabang sandali ay nakangiti kaming tumingin sa isa't isa. Mula ngayon, iingatan kita. I'll take care of you. Hindi ko hayaan na saktan ka ng kahit sino. Ngayon, may chance na ako sa'yo. Hindi ko na palalagpasin pa. Ngayong may chance, anong ibig mong sabihin? Wala. Ang mabuti pa... Ano pa? Ibaba mo ako, Chris. Maligo ka na para malinisan ko ng sugat mo, okay? Ako nang bahala mag-ayos ng kama mo. Hapon nang yayain ko si Chris, napuntahan sandali si Nanay Celia. Ayaw na sana naming tumuloy dahil pasado 5:00 na ng hapon. Pero sabi ko na hindi naman kami magtatagal doon. Nang mapilit ko si Chris, saka kami umalis sa bahay nila. Pagdating namin doon, inaabutan ko si Nanay Celia na isinasara ang mga bintana. Natigilan siya nang makita niya kami. Pinurmalan kami nito ng mukha bago humarap sa amin. Ano pang ginagawa niyo dito? Alam mo na ang totoong pagkatao namin, Bri. Wala nang dahilan para pumarito ka. Malapit na kumagat ang dilim. Chris, iuwi mo na siya. Ay, gusto lang naman po kayong makausap sandali ni Bri. Alam ko nang sasabihin mo. Narito ka para kabuhian kami. Alam ko ang ginawa ng anak ko at humihingi ako ng tawad. Kaya sige na, umalis na kayo. Nay, hindi naman po ako pumunta dito dahil galit ako sa inyo. Nandito lang ako para kumprontahin si Kaloy. Bakit niya nagawa sa akin yun? Hindi lang niya ako binastos kundi gusto niya akong patayin. Wala naman po akong ipinakitang pangit na ugali sa kanya mula nang dumating ako dito. Mula nang makatikim siya ng laman ng tao, nilaso na ng kasamaan ang isip niya. Kahit sa akin ay ayaw na niyang makinig. Yun ang dahilan kaya ako pinaalis dito si Mando. Dahil kahit ang tatay niya ay minsan na niyang pinagtangka ang patayin kapag nagpapalit siya ng anyo at nawawala sa sarili. Kaya wala na kayong dahilan para bumalik dito. Ikaw, Chris, maraming salamat sa pagbabantay mo sa amin. Sa mga araw na ipinagtatanggol mo kami. Pero gusto kong lumayo ka na sa amin. Panahon na para hanapin mo ang buhay mo. Bago ka pa madamay at pati ikaw ay pagbintangan na aswang. Pero paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Bri! Ate? Ganun na lang ang gulat ko nang makita na palapit si ate at kasama ang 3 bodyguard niya.
Nagkatinginan kami ni Chris nang tumakbo siya palapit at umiiyak pang yumakap na mahigpit sa akin. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi ako nakakibo agad. Basta namalayan ko na lang na hinihila na ako ni Ate Rita palayo. Kaya sumunod sa amin si Chris. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makitang umiiyak siya. Nang mga sandaling yun gusto ko siyang sampalin. Ganun pala umiyak ang mga buhaya. Ang pangit. Oh my gosh! Thank God! Sa wakas nakita na kita! Ano? Sinaktan ka ba nila? Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na mahalaga yon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay umuwi na. Dahil miss na miss ka na ni Daddy. Naghihintay na rin sa'yo si Jerome. Tinatanong kita, sinong nagsabi sa'yo na nandito ako? May mga report na nakarating sa akin na ang kumidnap sa'yo ay mga aswang. Ano? Hindi. Brando, patayin ang matandang aswang na yan! Wag! Subukan yung lumapit. Nang maglabas ng baril ang mga kasamang lalaki ni Ate Rita, bigla ko siyang tinulak palayo at humarang kami ni Chris para takpan si Nanay Celia na nagpalit ng anyo at naging aswang. Nakita ko ang gulat ni Ate dahil sa ginawa ko. Nang ikinasa ng mga lalaki ang baril nila, hindi kami natinag ni Chris. Sinubukan akong hilahin ni Ate Rita palayo, pero tinulak ko lang siya palayo. Hindi silang kumidnap sa akin, ate. Anong hindi? Lumapit sa akin ang lalaki nagpakilalang si Kaloy. Hinihingan ako ng 10 milyon. Alam daw niya kung nasaan ka. Nagduda ako at pinasundan ko siya. Doon ko nalaman na aswang siya at ang pamilya niya. At ilang taga-bayan na nagsabi na nakita raw nila nakasama mong Kaloy na yon. Kilala sila sa bayan na to at kinatatakutan. Si Kaloy? Nilapitan ka ni Kaloy? Kung ano man ang plano ni Kaloy, walang kinalaman ng nanay niya. Tuso yun. Mabait si Nanay Celia. Huwag niyo siyang idamay dito. Pare-pareho silang mga demonyo. Teka, siguro aswang ka rin, no? Hindi aswang si Chris. Umalis ka dyan, Bri. Hayaan mong patayin nilang matandang aswang na yan. Hindi. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ako natatakot sa inyo. Nay! Takbo! Tumakbo ka na! Hindi. Kaya ko silang labanan. Mamamatay ka lang, Nay. Pakiusap, tumakas ka na. Ano bang sinasabi mo dyan? Takbo, Nay. Tumakas ka na. Lumayo ka dito. Iligtas mong sarili mo. Ang aswang tumatakas! Nakatakbo si Nanay Celia at mabilis na pumasok sa masukal na gubat. Mula sa gilid ay biglang lumabas si Kaloy. Mabilis akong hinila ni Chris at tumakbo kami palayo. Galit na hinarap nito si Rita na noong mga sandaling yun ay labis kong ipinagtataka dahil parang hindi ito natatakot. Sa halip ay ngumisipa ito at pinagkrus sa mga braso. Walang iya kang babae ka. Hindi ito ang usapan natin. Bakit pati ang nanay ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Basta ang alam ko lang, hinihingan mo ako ng pera. Hindi ako bobo, Kaloy. Papatayin kita at ang kapatid mo. Hindi mo pwedeng galawin si Bri. Wala akong pakialam. Papatayin ko kayong lahat. Kaloy! Halika na! Umalis na tayo! Hindi, Nay. Papatayin ko sila! Kaloy! Anak! Wow! Ate, sandali lang. Ate, wag! Barilin niyo na! Wag! Anak ko! Nang bumagsak ang wala ng buhay na katawan ni Kaloy dahil sa tama ng bala sa ulo at puso nito, muling itinutok ulit ng mga tauhan ni Ate Rita ang baril kina ni Celia. Doon kami tumakbo ni Chris at hinarang namin ang sarili namin sa kanya. Lalapitan dapat ni Nanay si Kaloy pero pinigilan na namin siya. Umiiyak ako nang humarap at nakiusap sa kanya. Nagmamakaawa ako, Nay. Umalis ka na. Ayokong pati ikaw ay madamay. Patawarin mo ako, Bri. Pero babalikan ko ang kapatid mo. At sa muling magkikita, ako mismo ang papatay sa kanya. I'm sorry, Nay. Hindi ko alam kung bakit at paano umabot sa ganito. Wala kang kasalanan. Pero demonyo yung kapatid mo. Sige na po. Tumakbo na kayo. Nagmamadaling bumalik si Nanay Celia sa loob ng gubat. Nang mawala na siya, saka ako galit na galit hinarap si ate. Ngunit gumiti lang siya na parang wala lang ang nangyari. Na lumapit ako sa kanya, doon ko pinakawalan ng lahat ng tinatago kong galit at bigla ko siyang sinampal ng malakas. Hayop ka!
kakampihan mo mga aswang na yan. Silang kumidnap sa'yo. Hindi nila ako kinidnap. Walang kumidnap sa akin. Palabas ko lang lahat yon. Ano? Chris, pwede mo ba akong ihatid sa bahay namin? Sige. Bri, sandali lang! Bri! Mula doon sa bahay nila Nanay Celia ay dumiretso kami ni Chris sa bahay namin. Pagpasok ko sa bakuran namin, nagulat ang mga kasambahay sa biglang pagdating ko. Nagkagulo sila at tumakbong pumasok sa loob habang tinatawag si Daddy. Habang nasa biyahe ay tinawagan ko si Jerome at pinahanda ang lahat ng ebidensya na nakuha nila. Saka ko pinatawag ang pulis. Tinawagan ko rin si Mang Mando at doon ko binalita sa kanya ang nangyari. Kaya nagmamadali silang umuwi at pinuntahan si Nanay Celia. Pagdating ko sa loob, naroon na ang mga pulis. Sir! Nandito na po si Ma'am Bri. Sir, nakauwi na po si Ma'am. Anak! Ang anak ko! Dad! Sinabi na ni Jerome sa akin ang lahat, anak. Kumpleto na ang ebidensya. Chris, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo magkasama? Nakakagulat ba? Yung babaeng inagaw mo sa akin noon. Lolokohin at sasaktan mo lang pala. Kung alam ko lang, hindi na ako nagparaya. Teka, magkakilala kayo? Saka ako na ikikwento sa'yo. May parating. Nandiyan na siya. Bri, sandali lang! Mag-usap nga tayo. Ano yung sinasabi mong palabas mo lang lahat yon? Teka, anong nangyayari dito? Bakit may pulis? Ilang sandali pa ay dumating na si ate. Gulat na gulat ito nang maabutan ng mga pulis. Naguguluhan siya lumapit sa amin habang tumitingin sa mga tao doon na sinusundan siya ng tingin. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang biglang paglapit ni Daddy kay ate. Saka siya sinalubong ng malakas na sampal. Dahil doon ay napaupo sa sahig si ate na labis niyang ikinagulat. Tapos na ang pagkukunwari mo. Ano? Walang hiya ka! Dad! Bakit? Anong ginawa ko? Hindi totoong nakidnap ako. Sadya ako nagtago para iligtas ko ang sarili ko sa kamatayan. At habang nagtatago ako, kinokolekta ni Jerome at ng mga pulis ang ebidensya laban sa'yo. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Tama ng pagpapanggap, Rita. Alam na nila ang lahat. Matagal nang alam ni Bri ang plano mo. Matagal na niyang alam ang relasyon natin. At mahigit 1 buwan bago ang kasal, hiwalay na kami ni Bri. Matagal niyo na akong niloloko ni Jerome. Matagal mo nang niloloko ang asawa mo. Matagal mo nang planong patayin ako. Hindi! Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi totoo yan. Ayan ang ebidensya. Lahat ng plano niyo, ang mga fake documents na inihanda mo para makuha ang mga alas ni Mommy at makuha mo ang pera sa bangko na sa akin nakapangalan. Pati ang timeline ng gagawin yung unti-unting paglalason sa akin matapos ang kasal namin dapat ni Jerome. Mula petsa at oras at kung ilang dose ng laso ng ilalagay mo, nandito lahat. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring ka naming totoong anak ng mami mo. Pero ito pa ang igaganti mo sa amin. Mabuti na lang at hindi namin inampo ng legal at ibinigay ang apelyido ko sa iyo. Alam na alam mo kung gaano pinagdasal namin ang mami mo na magkaroon kami ng sariling anak. Tapos gusto mong patayin ang anak ko. Kahaman, hulihin niyo ang babae yan! Wag! Daddy! Bri! Hindi totoo yun! Huwag kayong makinig kay Jerome! Dad! Isama mo rin ang lalaking yan. Mga traidor, hindi ko kayo mapapatawad! Daddy, wait! Bitawan niyo ako! Bri! I'm sorry! Mahal na mahal kita, Bri! 6 na buwan ang matuling lumipas. Matapos mahuli si ate ay naging abala ako sa pag-aasikaso ng mga naiwan kong trabaho sa kumpanya at sa kasong sinampa ko kay ate. Sa kasamaang palad, kahit na tinulungan ako ni Jerome at nagsilbi siyang witness laban kay Ate Rita. Kasama pa rin siya sa kinasuhan ng mga pulis dahil sa partisipasyon niya sa pagpaplano noong una laban sa akin. Merong isang apartment na kung saan nagkikita sina Jerome at Ate Rita na niraid ng mga pulis. Natuklasan doon ang mga papeles na ebidensya ng pagnanakaw ni ate sa kumpanya. Ang laso na gagamitin sa akin,
Mga hindi lisensyadong baril. Ngunit ang mas pinagtataka ng mga pulis, may nakuhang unidentified meat sa isang chest freezer sa likod ng apartment na kahit si Jerome ay hindi alam kung ano yun. Kapag tinatanong si ate, hindi raw siya nagsasalita. Sa loob ng mga panahon na naging busy ako, halos hindi kami nagkikita ni Chris. Nagtatawagan kami at nagte-text o nagchat-chat, pero hindi ko magawang isingit sa schedule ko ang pagkikita namin dahil matagal ako na malagi sa Maynila. Kaya nang sa wakas ay makabalik ako sa probinsya, kinabukasan ng umaga ay agad ko siyang pinuntahan. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan ay masaya na akong sinalubong ng mga kasambahay. 9:00 pa lang noon ng umaga at ayon sa kanila ay tulog pa si Chris, kaya agad akong dumiretso sa taas. Kakatok pa lang sana ako nang biglang bumukas yun. Hi! Surprise! Bray? Anong ginagawa mo dito? Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Siyempre gusto. I missed you, Chris. Nagulat ako nang bigla akong hawakan ni Chris sa kamay, sabay hila sa akin papasok sa kwarto. Nang isarado niya ang pinto, sinandal ako doon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba o takot, kundi sa sobrang saya. Dahil parang natutunaw ako sa klase ng tingin niya sa akin. Hinawakan niya ako sa baba at bahagyang inangat ang mukha ko. Sa 6 na buwang hindi namin pagkikita, labis ako nangulila sa kanya. Namiss ko ang pagsusungit niya, ang pag-aalaga niya sa akin at ang panahon na hindi ko siya kasama. Doon ko napagtanto ang damdamin ko para sa kanya. Mahal ko na si Chris. Kaya nang sakupin niya ang labi ko, binigyan ako ng mapusok at malalim na halik. Agad akong tumugon. Yumakap ako sa leeg niya at niyakap ko ang mga hita ko sa balakang niya nang buhatin ako at maingat na hiniga sa kama. Hanggang sa huminto kami at muling tumingin sa isa't isa. Sa akin ka na mula ngayon. Ilang buwan na mula nang makuha mo ang puso ko. Hindi pa lang ako aware dahil nasa proseso pa ako ng pagmumubon. Eh ngayon? Ayoko nang sayangin ang panahon ko sa mga taong sinaktan at niloko ako. Mas gusto ko na ngayong mag-focus sa trabaho, kay Dad, at sa bagong buhay kasama ka. Pinakawalan na kita noon. Nagparaya ako kay Jerome. Kung alam ko lang na ganun ang gagawin niya sa'yo, kinalimutan ko na lang sana ang pagkakaibigan namin at ipinaglabang kita. Sandali. Oo nga pala, tungkol dyan, yan ba yung pinag-uusapan nyo nung gabing hinuli ng pulis si ate? Oo. Matagal na akong pamilyar sa'yo. Maliit lang ang mundo ng business lalo dito sa probinsya. Kakilala ko si Jerome at madalas kami nagkakausap. Tinanong kita sa kanya dahil nga interesado ako sa'yo. Pero binakuran ka na niya agad dahil naniligaw na yata siya noon sa'yo. Mula noon, hindi na ako masyadong dumikit sa kanya. Hanggang sa hindi na lang kami nagkita at wala na ako nabalitaan sa inyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung unang beses tayong nagkita? Kahit man lang clue, wala. At saka nagpanggap ka pa na parang hindi mo ako kilala. Nung una, alam mo namang naiinis ako sa'yo. Nung nagkasundo na tayo, hindi ka pa kasi okay nun eh. Alam kong mahal mo pa si Jerome. Kaya paano ko sasabihin at ipapakilala ang sarili ko na ako yung lalaking may gusto sa'yo at dapat maniligaw sa'yo. Sa bagay. Mahal kita, Bri. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Chris. May lakad ka ngayong araw? Wala. Nakalib ako ng 3 days. Pwede ba kitang masolo ng 3 days? Kaya nga ako nandito eh. Tapos babalik na ako sa trabaho pero dito lang sa probinsya kaya madalas na tayong makikita. Talaga? Pwede kitang sunduin sa trabaho? Oo naman. Pwede tayong mag-date. Ibig sabihin, official na tayo? Yes! Mamayang gabi. Pwede kang sumama sa akin? Gusto kitang formal na ipakilala kay Daddy. Sure. Pagpasok sa bahay namin ay magkahawak kami ng kamay ni Chris. Naipakilala ko na siya kay Dad nung gabing unang umuwi ako. Pero dahil na rin sa tensyon at sa dami ng mangyayari nung gabing yon, hindi sila masyado nakapag-uusap. Pagdating sa loob, ang unang sumalubong sa amin ay si Mang Mando. Tuwang-tuwa kaming dalawa ni Chris na makita siya at niyakap namin siya. Tay, kumusta na po? Si Nanay Celia? Ayos naman ako iyo.
Mabuti ang lagay ko rito. Si Celia naman ay umalis na doon sa dating kubo namin. Wala siya sa bundok, pero lumipat sa ibang bayan. Mabuti naman kung ganun. Tay, pasensya na po sa nangyari kay Kaloy. Sana hindi galit si Nanay Celia sa amin. Nako, hindi siya galit sa inyo. Sa katunayan ay miss na miss niya kayo. Pero malaki ang galit niya kay Rita dahil sa pagpatay kay Kaloy. Ma'am, muli akong humihingi ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Ang buong akala ko talaga noong sinabi niya na mas ligtas kung doon siya magtatago sa amin. Ang gusto niya ay makatulong. Pero kinutuban na rin kami ni Celia. Kaya pinakiusapan namin si Chris. Huwag niyo na pong isipin yun. Wala naman na si Kaloy. At saka tahimik na tayong lahat. Bre, anak. Oh, Chris. Nandito ka pala. Ay, sige ho. Dito muna ako sa labas. Good evening, sir. Dito na lang. Masyadong formal kapag sir. Okay po, Tito. Oh, ang akala ko doon ka matutulog sa kanya. Dad, nagpunta kami dito. Bukod sa gusto kong mag-dinner kasama kayong dalawa, gusto ko siyang ipakilala sa iyo as my boyfriend. Natutuwa ako na binuksan mo ang puso mo sa panibagong pag-ibig, anak. Pero sigurado ka bang okay ka na? Yes, Dad. Very sure. Huwag po kayo mag-alala. Malayo po ako kay Jerome. Iingatan ko po si Bree. Mukhang masaya na kayo. Halos sabay-sabay kaming napalingon sa pinto at doon namin nakita si Rita. Nakasuot ng maraming jogging pants, nakapaa at ang suot nitong dilaw na t-shirt ay puno ng dugo. Maging ang bibig nito. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang hawak nito ang buhok ni Mang Mando. Galit na galit at nanlilisik ang mata ni Rita na tumingin sa akin. Rita, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakalaya? At saka, bakit ganyan ang itsura mo? Nagkamali kayo ng kinalaban. Anong akala nyo? Makukulong nyo ako? Hindi ako matatahimik hanggat buhay kang babae ka! Bitawan mo si Tatay Mando! Bakit? Natatakot kang patayin ko to? Itong aswang na to? May lahi lamang akong aswang, pero hindi ako nagpalit ng anyo. Nabubuhay ako bilang normal na tao. Hindi ba't ikaw ang aswang? Kaya ba puro dugo ka? Tatay Mando! Mang Mando! Nagulat kami nang biglang sinuntok ni Mang Mando si Rita. Pagkatapos ay sinakal siya at tinulak palabas. Napatakbo kami palabas ng bakuran. Nakita ko kung paano, sa kabila ng edad, nagawang ibalibag ni Mang Mando si Rita. Hanggang sa masaksihan namin ang unti-unting pagbabago ng anyo ng taong minsan ay kapatid ang turing ko at tuluyang naging aswang. Ang aswang na sumugod sa bahay ni Chris at kasama ni Kaloy. Anong akala mo? Mahina ako dahil hindi ako nagpapalit ng anyo? Hindi ako natatakot sa'yo. Halika dito. Lumapit ka, tanda, para ikaw ang una kong papatayin. Tama na, Rita. Pinapalala mo lang ang sitwasyon mo eh. Ikaw ang punot dulo ng problema ko. Mula nang ipinanganak ka, hindi na anak ang turing sa akin ni Mami at Daddy. Sa akin na dapat ang buong atensyon at pagmamahal nila. Pero mula nung dumating ka, naging tau-tauhan na lang ako dito. Isang empleyadong tagapagpamahala ng negosyo. Habang ikaw, nagagawa mo ang gusto mo. Bakit hindi mo ako kinausap noon? Kanya na pala ang nararamdaman mo. Kahit kailan ay hindi kita itinuring na ibang tao. Sinungaling! Kung ganon, bakit hindi niyo ako inampo ng legal? Akala niyo hindi ko malalaman. Nakita ko ang totoong birth certificate ko. Bakit ang dating apelyido ng totoong nanay kong nakalagay pa rin doon? Aampunin ka na dapat ni Ma'am Emily. Pero natuklasan niya ang totoong pagkatao ng totoong nanay mo. Hindi siya tao. Isa siyang aswang. At ayaw niyang malahian ang pamilya nila ng mga kagaya mo. Lahat yun ay sinabi sa akin ni Ma'am. Yan ba talagang ikinagagalit mo? O baka naman, kaya ka nag-ohormentado na hindi ka ginawang legal na anak dahil sa yaman na pwede mo sanang makuha?
Kaya mo siguro naisip na pilitin akong ipakasal kay Jerome at pagkatapos ay patayin ako. Dahil bilang asawa, automatic sa kanya mapupunta ang mga ipinamana ni Mommy sa akin. Oo, tama ka. Dahil yun na lang ang magiging pakinabang niyo sa akin. Marami ka nang ninakaw na pera sa kumpanya. Ano pa ba ang gusto mo? Lahat! Pati ang buhay ng babaeng yan na ninakaw niya sa akin. Pero sinira mo lahat ng plano ko, Bri. Hindi, Rita. Ang Diyos mismo ang sumira ng plano mo. Sinadya niyang makita ko ang pagtataksil niyo ni Jerome. Pasalamat na lang ako dahil kahit papano may konsensya pa rin siya. Papatayin kita! Tito! Bri! Sa loob! Bilis! Takbo! Nang sumugod sa amin ang aswang, agad na hinarang ni Chris ang sarili niya sa amin. Pagkatapos ay saka dinampot ang piko na nasa isang tabi at naghintay sa paglapit ng aswang. Nakahanda na siyang salubungin ito at hatawin sa ulo. Na mula sa gilid ay may kung sino lumabas galing sa dilim. Sa kanilundag ang aswang. Napatakbo kami palapit ni Chris nang makilala siya. Walang iba kundi si Nanay Celia. Nanlilisik ang mga mata sa galit at alam ko kung bakit. Dahil sa pagkamatay ni Kaloy. Nanay Celia! Celia, anong ginagawa mo rito? Matagal ko nang hinihintay na magtagpo kami ulit ng babae nito. Mandinigil lang ako ng utang. Nay, huminahon ka. Pinatay niya agad ako. Hoy, tanda. Ukluban ka na. Kaya hindi mo ako kayang talunin. Pagkatapos ko sa'yo, sila naman ang papatayin ko. Huwag na huwag mo silang sasaktan! Sinakal din ni Rita si Aling Celia, kaya nagawa nitong itulak ang matanda na bumalandra sa pader. Akmang sasaksakin ni Rita ang matanda nang bigla siyang maunahan nito at mabilis na sinaksak sa dibdib. Sinundan naman yun ng saksak ni Mang Mando sa leeg nito, kaya biglang sumirit ang dugo mula doon. Napaliyad si Rita nang ibaon ng husto ni Nanay Celia ang kamay niyang may matalas na kuko sa loob ng katawan nito, habang halos mag-apoy sa galit ang mga mata niya. Wala ka sa kaligtigan ko pagdating sa pakikipaglaban, bata! Masyado kang mayamag! Hindi pwede to. Hindi pa ako mamamatay. Sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi mo sa mundong ito. Oo! Nagkasalagan ako! Maiintindihan ko kung si Chris o ang kapatid mo pumatay sa kanya dahil sa kasalanan niya. Pero ikaw, sino ka para patayin ang anak ko? Kahit gaano kasama si Kaloy, anak ko pa rin siya! Daddy! Sayang, Rita. Minahal ka namin ng mami mo na parang tunay na anak. Itinuring kang kapatid ni Bri at minahal ka rin niya. Pero hindi mo nakita yon dahil masyado kang naging abala sa pag-aalaga ng galit mo sa amin na wala na bang saysay. Daddy! Wala na siya. Patay na. Salamat po, Nanay Celia. Matagal ko na siyang pinabadbadan. Inaabagan ko siyang palagi dito dahil alam kong babalikan niya kayo. Matagal niyo na po bang alam na aswang si ate? Si Mando, oo. Pero hindi niya agad sinabi sa akin dahil sa binitawan niyang pagako sa mami mo na ililihim niya ang natuklasan nila. Pero nagmamatay si Kaloy. Doon niya pa sinabi sa akin ang katauhan ni Rita. Nay, paano na kayo? May maitutulong po ba ako? Wala na, anak. Sobra na ang tulong na ginawa mo. Sir Ben, magpapaalam na rin po ako. Ngayong wala ng anak ko, kailangan ko ng samahan ng asawa ko. Sige, mag-iingat kayo. Salamat sa lahat ng tulong at magprotekta mo sa pamilya ko, Mando. Ipapadala ko sa iyo bukas din ang uling sweldo at pabaong ko sa iyo para magamit niyo sa pagsisimula ninyong dalawang mag-asawa. Salamat po. Nay, Mang Mando, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. O walang anuman.
Pinanood naming umalis sa mag-asawa. Yun ang huling beses namin silang nakita. Ang bangkay ni Ate Rita ay kinuha ng mga dumating na pulis at sila mismo ang nagsunog sa kanya. Ayon sa mga naging saksi sa presinto, bigla daw nagwala ito sa loob at doon nagbago ng anyo. Napatay nito ang isang inmate nang pasukin ng mga pulis para awatin siya. Nakapanglaban ng aswang saka nakalabas ng kulungan. Sa kabila naman ang nangyari, itinuloy namin ang hapunan. Pagbalik namin sa bahay ni Chris at sa kwarto niya, yumakap ako sa kanya ng matagal. Wala na si Rita. Tuluyan ang napanatag ang kalooban ko. Masaya ako para sa'yo. Ngayon, tuluyan ka na makakausad at sasamahan kita sa bagong chapter ng buhay mo. Thank you, Chris. Hindi ko makakayang lahat ng to kung hindi ikaw ang dumating sa buhay ko. Excited ako sa magiging buhay ko. Kasama ka. Ako rin. Alam kong hindi magiging madali. Pero alam ko rin na malalampasan natin yun. Halika na. Magpahinga na tayo. Hindi madaling tanggapin at kalimutan kapag ang nagtraidor sa'yo ay ang mga taong minahal mo at labis mong pinagkatiwalaan. Pero minsan may ipinapadala ang Diyos para maghilom ang puso natin mula sa sugat ng nakaraan. Para handa tayong harapin ang panibagong bukas. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Chris. Kinasal na kaming 3 years ago. At ngayon ay may isa ng anak. Tahimik kaming naninirahan dito sa aming probinsya na matagal nang nakalaya mula sa mga aswang. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Nagmamahal, Bree. Sa pagtatapos po ng ating kwento, nais ko lang din pong magbigay ng shoutout sa 2 cute little girls na pamangkin ng ating solid supporters na sina Tita Myla Gonzalez at Tita Corazon Reyes. Ang kanilang mga pamangkin ay nanalo sa ating aswang drawing contest. Shoutout po kina Princess May Gonzalez at Ann Kate Reyes. Congratulations at maraming salamat sa pagsali. At sa lahat ng mommies na may kids o pamangkin, join na rin kayo. Gumuhit ng inyong cute aswang character at kung kayo ang mapili, makakuha ng 100 pesos at may chance na ma-feature pa sa ating video.